Bago tayo magsimula sa content natin, salamat sa mga nagko-comment dyan sa ating comment section. Talagang na-appreciate ko kayo kung sino-sino man kayo. Or kung meron kayong mga katanungan, comment down below lang dyan. At dahil nga dyan nanggagaling, usually yung mga nagiging content natin. At shoutout dito kay Rosalinda Coramen. Eto nga pala yung katanungan din niya. Ano daw yung better na printer? HP brand na SmartTank 750 or etong Epson 5290? Sa tingin ko mga tropa, kaya niya na ipag-compare yung printer na yan, halos same sila ng price range. Around 14,000 etong HP and 14,000 din sa online etong Epson 5290. And syempre magbabari yan mga tropa, depende sa location ninyo, sa mga shipping fees. And syempre unang-una ay highly recommend talaga na bumili sa online kasi may mga vouchers tayong makukuha dyan. And kung makikita naman ninyo na sira yung makukuha ninyo na online ninyong binili, kailangan meron kayong unboxing at mari-return nyo naman yan. 100% wala pa akong mga nabili na sira na hindi ko na ibalik talaga at hindi ko na refund. Lahat na re-refund ko mga tropa ko. At mga tropa, kung ako personally yung tatanungin nyo dito sa printer na to, syempre HP and Epson, sa Epson talaga ako babagsak kasi iba talaga yung dating netong Epson printer for printing business. At alam nyo naman na sa mga nakakapanood dyan, ang pinaka gusto ko talaga na pang business etong Epson. And halimbawa naman kung pang personal use ko lang, hindi naman ako magbibenta, para sa akin okay tong HP kasi talagang ako personal preference ko, nagagandahan talaga ako sa design neto ni HP. Talagang alam mo yung parang merong pagka-aesthetic purposes talaga and ayun lang talaga yung nagustuhan ko para dito sa printer na yan. Kung ikukumpara mo naman dito sa Epson, tingin mo ayan para sa akin to parang pambalagbagan talaga na alam mo yun na printer na kahit papano okay na okay talagang pang start. And ako 11,000 ko lang nabili yung printer na to kasi naramdaman ko na magmamahal yan nung dati netong 2023 or 2024 ko nabili siya. Napansin ko na tumataas na yung presyo kaya nakabili na ako ng around 11,000. And yung mga iba kong mga subscribers naman nakabili sila around 9,000. Napakalaking discount mga tropa. Sa mga gusto mag-avail ng mga printers, mga materials, nasa description natin yung mga link mga tropa ko. And anyway, personal preference ko lang talaga si Epson kung ikukumpara natin siya kay HP. Pero i-explain ko pa rin sa inyo, i-review pa rin natin yung printer na yan, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nag-i-stand out pa rin etong si Epson printer ikukumpara niya sa HP. So syempre ang unang-una kailangan natin sa printing business, merong scan, merong print, and syempre kahit papano merong wireless connection. And wala na tayong ibang hahanapin pa, nandito na yan sa HP and nandito na rin yan sa Epson 5290. Talagang medyo parehas sila kahit papano ng specs, no? Konti. And simulan na natin yan dito sa kanyang printing speed. Printing speed neto ni HP 15 ppm kapag regular, yung pinaka normal printing. Kapag medyo draft settings naman 23 ppm, and kapag black meron siyang ibang speed kung ikukumpara mo siya sa colored. Sa black 15 ppm and sa colored 9 naman siya. Kung tatanungin nyo ako mga tropa, ano yung ppm? Ayan yung tinatawag na page per minute. So mamaya i-explain ko pa siya further. Ituloy-tuloy muna natin to. So kung may makikita ay dito na draft settings at merong normal printing, yung draft, ayan yung pinakamabilis na pagpiprint ng isang printer mga tropa. Pero hindi siya ganun kapulido. Kung alam nyo yung mga dot matrix na printer, yung LX110, LX100, yung mga ganyang printer, yung mga dot matrix, ganun siya halos yung output niya. Pero mas maganda naman ang kahit papano yung mga latest, yung mga ganitong printer kung ikukumpara mo sa dot matrix, pero halos ganun nga talaga yung output niya kung alam nyo yung ibig kong sabihin, no? Yung mga printer na mga dot matrix. So next natin, ang pinaka-ayoko dito mga tropa sa mga HP, sa mga Canon, meron silang tinatawag na duty cycle. Yung tipong kailangan meron kang amount or certain na maipiprint dyan sa printer mo para hindi siya possible na masira or para yung longevity ng printer
printer nyo, mas humaba pa. Meron talaga silang duty cycle. Eto, kumbaga yung cartridge kasi nila or yung parang pinaka printer head niya, disposable yon mga tropa. So, speaking of cartridge, eto yung kanyang cartridge. And dito, lumalabas yung ink. Kumbaga, kung alam nyo yung printer head, ayun, eto na yon. So, parang medyo meron siyang pagka-disposable dahil nga dito sa kanyang specification na duty cycle, kailangan meron kang certain amount or certain number of prints para ma-achieve mo yon or para mas maganda or tumagal yung longevity. Pero napakamura lang naman niya, around 1,500, black and colored na rin siya mga tropa ko. Yung mga ganyang classification ng mga printer, eto no, may mga butas-butas yan dyan, and ang unang mga nagiging problema niyan, at alam ko na experience nyo to sa mga naka-Canon, nagkakaroon ng bubbles yung pinaka-hose nila. Yung tumutusok dito, nagkakaroon ng bubbles yan, yung daluyan ng ink papunta dyan sa pinaka-printer head ninyo. Pero syempre kung madalas nyo naman ginagamit, hindi nagkaka-bubbles yun. Nagkaka-bubbles lang pagka hindi nyo ginagamit, diba? And napakadali lang palitan netong kanilang printer head. Itutusok mo lang yon, ididiin mo lang ng ganon, okay na. Kung ikukumpara mo naman siya sa Epson, medyo may kamahalan ng kahit papano, and depende sa mga brand. Eto naman, ang cons neto, napakahirap niyang baklasin kung wala ka pang idea sa pagbabaklas. Hindi kagaya netong printer head ni HP, itutusok mo lang talaga, ididiin mo lang, or parang ikaklamp mo lang kung tatawagin, di ba? And eto na si Epson, talagang medyo may pagkahirap. Pero yung durability, mga tropa ko, talagang palaban etong printer head neto ni Epson. Sa totoo lang, mga tropa ko, no? So, ayun, nagkaroon na kayong idea sa pricing in case na magkaroon kayo ng troubleshooting. Pero eto yung kinagandahan naman, advantage ni HP 750. Meron daw siyang duplex printing. Kumbaga, pag nagprint ka ng harap, and automatic na magpiprint yung likod. Yun nga lang, si Epson wala siyang ganon dun sa Epson 5 to 90. And ayan, meron siyang specification, eto, as fast as 16 seconds yung pinaka pagpiprint niya, no, kapag colored. And eto, dapat monthly, meron kang 5,000 na piniprint, or eto, no, recommended monthly page 400 to 800. Eto pala, no, up to. Ibig sabihin yan, hanggang 5,000 yung possible na maiprint yung pinaka gamit mo na printer head. Or syempre, the more na mas tumagal pa doon, mas pumapangit na yung output ng printer head ng ganitong mga type ng printer. Yung HP, alam yan ng mga nakaka-experience na gumagamit ng ganyan. And syempre, dadating sa panahon na kapag sobrang laspag na yung printer ninyo, or mas marami na kayong print, lagpas pang 5,000, high settings na lang yung magagamit nyo sa mga printer na to. And ganun din naman kay Epson, mga tropa. Ganun din, sa totoo lang. Pero mas mataas lang talaga yung mas kayang i-print sa experience ko netong Epson printer. And again, hindi ako pa nakakagamit netong HP na to, pero yung brand na to nagamit ko na, etong model lang na to ang hindi ko pa nagagamit, diba? And eto, sa print quality niya, magkaiba, mga tropa, no, yung black and yung colored niya. And syempre, the more na mas mataas yung value neto, the more na mas malinaw yung printer. Medyo tandaan nyo na lang yung mga value dito kung ano yung mamayang i-compare natin. And dito naman, eto, meron siyang wifi. Pwede rin kayo mag-print using cellphone, and usually naman ngayon lagi nang naka-cellphone, kaya isa sa mga specification ng printer yung merong wifi. Talagang kailangan nyo yan, na talagang kung wala kayong laptop, diba, mas okay yung ganyan na may wifi talaga. So kung wala kayong laptop, okay to sa inyo. So eto yung compatible na operating system, Windows 10, 11.7, macOS, pwede. Ayan. And dito naman sa paper handling, kayang-kaya niya ng 250 yung kanyang input tray. Ayan, no? And meron din siyang 100 sheet ng output tray. So, sa mga gumagamit ng ganitong printer, sana i-comment nyo dyan sa ating comment section kung kamusta yung experience ninyo. And yung mga media types na pwedeng gamitin sa kanya, ayan, plain paper, syempre, usually, photo paper, ayan, eto pa. Ayan, tignan nyo na lang yung mga pwedeng gamitin. And yung mga supporting media size, pwedeng A4, A5, ayan, A6.
titignan din natin kung kaya niyang mag-borderless. Eto, no? Kaya niyang mag-borderless ng short. Eto yung kinagandahan. Short tsaka A4. Kayang-kaya niya. And eto naman yung media, GSM 62-105 GSM. Medyo sa tingin ko, sa mga ganito na specification, safety na lang dito na gagamit ka ng mga 160 siguro na GSM or yung mga ginagamit natin na 200 GSM na double-sided photo paper, no? Try nyo na lang din. And syempre, ayun, meron siyang ADF para makapag-photocopy kayo ng long. Eto, no? Sa scan resolution niya, pwede kayong mag-enhance up to 1200 dpi. Eto yung mga pinaka-settings niya. High resolution, 1200 by 1200 dpi. Eto. So, ano pa yung mga kailangan nating malaman dito? Syempre, eto yung copy speed niya. 6 CPM and eto 600 dpi. Kaya niya ring mag-copy ng up to 99 copies yung isang pinaka-ipopotocopy nyo. Meron din siyang reduce and enlarge. Yan yung usually na kailangan nating malaman. And eto naman yung operating temperature niya, 5 to 40 Celsius, no? And sa weight naman niya, halos 8 kilo. Medyo may pagkabigat din siya, mga tropa ko. So, eto, mga cartridge na available, kagaya nung ipinakita ko sa inyo. Eto, yung mga bibilihin ninyo ng mga ink. And eto naman yung cartridge or yung pinaka-printer head na compatible. So, move forward tayo dito kay Epson. And kagaya ng sinabi ko, explain ko further kung ano yung ibig sabihin na itong PPM. Kasi dito, kay Epson 5290, ang makikita nyo sa kanya ay IPM. Eto, no, i-highlight lang natin siya. Print speed. Kapag draft settings, mga tropa ko, up to 33 ppm. So, di hamak na mas mabilis mag-print si Epson kung ikukumpara mo dito sa draft settings ni HP. Kasi 33, syempre alam nyo naman siguro mag-add kung ano-ano pa. And dito sa normal printing, 10 IPM. So kung makikita nyo yung number, medyo mababa siya kasi IPM 10 lang, pero dito 15 sila, pero PPM to. So anong pinagkaiba niyang dalawang yan? So dito, mga tropa ko, meron tayong Google dito para sa mga hindi pa nakakaalam. Yung IPM, kayang-kaya niyang mag-print ng mga complex or mga image dahil ayun yung isinukat sa kanya. In contrast to PPM, IPM can print more complex image and graphics, and eto nga, no, mas best siya sa mga heavy color based image. Kung ikukumpara mo siya sa PPM naman, mga tropa, yung PPM kasi ang isinukat lang doon yung page per minute, and dito may slightly different nga kasi dun sa calculation, ang sinukat lang yung kung gaano kabilis yung pagprint niya, pero hindi kasama doon yung graphics and complex image. Kumbaga makikita nyo talaga yung comparison kung meron kayong HP na printer and kung meron din kayong Epson na printer. Eto, basahin nyo mga tropa, no? PPM, measure the printing speed of normal page of text. Kumbaga text lang yung tinetesting nila, hindi kasama yung graphics and complex, ayan, no? Graphics and complex image not included in the calculation. So kung tatanungin nyo kung gaano ba kabilis siyang PPM, gaano kabilis siyang IPM, so eto, ipapakita ko sa inyo yung 33 ppm na which is yung kalahati nun. Ayon yung standard printing neto ni HP. So meron na akong vlog niyan, Epson na printer ang gamit ko. So yung drop settings niya, syempre ito yung equivalent niyan, yung 33 ppm. So i-play lang muna natin etong video ko, silent lang natin. Ayan, no, eto, kung nakikita nyo ng maayos sa screen, nag-vlog na ako niyan. Basahin nyo na lang yung pangalan ng vlogs ko or pwede nyong panoodin para makita nyo yung printing speed. Plain paper drop settings. Move forward natin banda. Nag-print ako dito ng text at makikita nyo kung gaano siya kabilis mag-print. Drop settings lang yan. Ayan, ganyan siya kabilis mag-print. Walang fast forward yan, normal printing. So, text lang yan. So, kung nakikita nyo or naalala nyo yung binanggit ko kanina, yung calculation ng PPM, text lang talaga yung sinusukat doon. So, ganyan siya kabilis mag-print. 33 ppm.
So kung gaano siya kabilis mag-print ng 15, syempre, gagawin natin dyan yung playback speed natin, babawasan natin siya ng 0.5, diba? So eto, sa settings natin dito sa YouTube, binago natin, so back lang natin para maipakita ko sa inyo yung printing speed niya ng 15 ppm. So ganyan kabilis or kabagal mag-print yung HP. Ayan, kasi 15 ppm. So kung ikukumpara mo kay Epson 5290 na 33, eto ginawa natin siyang half dito sa speed. Ayan, ganyan kabilis yung printing ni HP. Pero text lang to, inuulit ko, text lang. Iba pa yung printing speed kapag ka image, mas tumatagal yan, 'di ba? So dito naman, eto yung pinaka printing speed naman ni Epson 5290. Meron tayong drop settings, drop bibid, standard settings, standard bibid, and high settings. Nakikita nyo kung gaano siya kabilis mga tropa, no? Ayan, napakabilis tong drop. Yung drop bibid medyo may pagkabagal siya ng konti. Eto naman yung standard printing, yung nasa gitna. Ayan. So standard printing, ang equivalent naman nun mga tropa ko kay Epson 5290, 10 IPM. So sa text lang yan mga tropa. Ayan o. Ganyan siya kabagal or ganyan siya kabilis mag-print. Normal text lang yan. Syempre sa image, iba pa. Gagawin ko na lang ng video sa mga susunod na vlogs natin yung tungkol dito sa Epson 5290. So inuulit ko, 33 ppm yung draft settings niya, and kalahati nung napanood nyo, yun yung speed neto ni HP, 'di ba? So kaparehas ni HP, kaya rin niya mag-copies ng 99, and meron din siyang reduction and maximum resolution niya, eto 600 dpi for photocopy. Ayan o, iba din yung speed pag photocopy, syempre ini-scan pa yan. So when it comes naman sa ADF, ito yung mga kaya na papel or hanggang dito 64 or hanggang 95 GSM. Usually wag nyong lalagyan ng makakapal na papel kung gagamit kayo ng ADF, yung automatic document reader. Eto, yung ganyan, wag nyo siyang lalagyan ng mga makakapal na papel. And same din siya ni HP na meron siyang print, scan, copy, meron rin siyang Wi-Fi and ADF mga tropa. Yun yung kinagandahan, and kayang-kaya niya ring mag-borderless ng 4R at A4, pero hindi niya kaya mag-borderless ng letter. Yun naman yung advantage ni HP. Meron siyang specification na kaya niyang i-borderless yung letter. Ang kinagandahan naman dito ni Epson printer, wala siyang limit. Wala kayong certain number of prints na dapat ma-achieve sa isang buwan or recommended na monthly pages. Ayan o, yung duty cycle, wala siyang mga ganyang specification. Pero syempre kung gumagamit ka ng mga pigment ink, syempre kailangan meron kang certain number of ipiprint at least sa isang linggo. Nakakapag-print ka ng 3 or 2, mga ganyan. Pero kung ordinary ink lang ginagamit mo, yung original ink lang kagaya na itong makikita ninyo sa screen, okay lang na. Kahit papano, at least sa isang buwan, siguro mga 3 makaprint kayo kapag original ink naman yung gamit ninyo kapag Epson. And dito, when it comes sa maximum resolution, kung natatandaan nyo, mas malinaw etong resolution neto ni Epson. Kasi nga, miniature siya na kayang-kaya niyang mag-print ng mga complex na mga image. And the more na mas mataas yung resolution, the more na mas madami rin siyang nakukonsume na ink. Kaya naman, kung ikukumpara mo yung dami ng ink na makukonsume na itong Epson at HP, mas maraming nakukonsume itong si Epson. And syempre, kung konti yung nakukonsume na ito ni HP, konti din yung waste ink na mapupunta dun sa kanyang pinaka waste ink pad or salaan nung pinaka waste ink. Kasi may mga nagbablog na sinasabi, ito si HP daw wala na mga maintenance, no need ng maintenance. Lahat ng mga printer, mga tropa, mini maintenance, and merong mga waste ink tank,
merong mga waste ink pad. So ayun mga tropa, yung mga specification kung saan sila nag-i-stand out pare-parehas. And syempre yung mga supported din na operating system neto ni 5290, same as din kung anong meron si HP. Meron din siyang mobile or meron din siyang application na i-install mo sa cellphone mo. Pwede siya, compatible siya sa mga iPhone, mga Androids, ayan. And medyo magaan lang siya ng konti when it comes sa weight dahil 5 kilo lang siya mga tropa kung natatandaan nyo. Almost 8 kilo. Etong si HP, yung timbang niya ayan 7.7, mas mabigat siya. Eto medyo may pagkagaan siya mga tropa. So ayun lang yung mga pinaka-importanting bagay na pwede nating mabanggit. And eto yung paper size, usually syempre short, long, A4, 5R, 4R, mga ganyan, A5, pwede yan. Ayan print margin na yan. Alam nyo naman yan, yung borderless using Epson 382. Sa mga hindi pa marunong mag borderless, iba yung i-install ninyo na drivers doon. So sana nabanggit ko yung mga bagay na makakapagpapili na sa inyo ng printer, kung HP ba or Epson. Kung kulang pa yung mga nabanggit kong mga details, mag-comment na lang kayo dyan sa baba. Binanggit ko lang yung mga napaka-importanting bagay na kailangan yung ma-achieve. Unang-una syempre yung resolution, kung sino yung mas malinaw, and nakalagay naman yan dyan sa mga kani-kanilang specs mga tropa, no? Kung gusto nyong i-check na kayo na lang, bisitahin nyo na lang yung kanilang mismong website. Ayan the more na mas mataas yung value na itong dito sa resolution na to, yung DPI, the more na mas malinaw mga tropa ko. And when it comes naman sa maintenance box, etong si Epson, lalabahan mo lang yung kanyang pinaka maintenance box. And eto naman si HP, base sa mga naririnig-rinig ko, wala daw maintenance box si HP, wala daw waste ink tank. Subukan nyo na lang, wala daw reset. I-try nyo na lang, di ba, para maintindihan nyo yung mga sinasabi ko dun sa previous kong vlog na sinabi ko nga, lahat ng printer merong maintenance box or merong waste ink tank or merong waste ink pad na kailangan palitan. So siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Kung kulang pa or meron akong nakaligtaan, kasi medyo halos paulit-ulit ko nang binabanggit yung specification neto ni Epson 5290. Para sa akin talaga, Epson 5290, wala nang iba. Pero kung panatik ka talaga ng HP, kahit anong sabi ko sa mga specs na yan, HP ka pa rin talaga. Alam ko yan mga tropa, kasi ganyan ako dati. Wala akong pakialam sa mga ibang specs. Basta panatik ako ng brand na yon, yun na yun. Like, share, and subscribe mga tropa. Message nyo lang ako kung gusto nyo mag-avail ng mga templates. Bye-bye. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili